Mula sa himpilan ng Civil Military Operations Group ng inyong hukbong dagat, narito na ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. At sa ulo ng mga balita. Philippine Navy at DSWD magkaagapay sa isinagawang relief operation sa mga lugar na isinalanta ng walang tigil na pag-ulan. Philippine Navy nakiisa sa paggunita ng buong bansa sa ikasyam na anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling. Major General Vicente Blanco III formal nang umupo bilang bagong commandant ng Philippine Marine Corps. Enlisted leaders mula sa iba't ibang bansa nagtipon-tipon sa Pilipinas para sa Western Pacific Naval Symposium. 4 na katao na iligtas ng Philippine Navy matapos makitang palutang-lutang sa laot dahil sa bagyong Krising. 3rd Marine Brigade agarang rumisponde sa mga flood emergencies sa El Nido, Palawan dulot ng bagyong Krising. Philippine Navy agad na rumisponde sa 13 banging istang na stranded sa West Philippine Sea. Simula na ang balitaan dito sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Katotohanan ipapahayag, paglalayag sa karagatan, magpapayapa sa kalupaan, pupukaw sa kamalayan, papayamanin ng kaalaman ng hukbong dagat. Oras na mandaragat at mandirigma. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Ako si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido. At ako naman si Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez. Live tayong napapanood sa Facebook page ng Simog PN. Mga ka-Navy, dahil sa gupit ng sunod-sunod na bagyo na pinalala ng umiiral na hanging habagat, marami sa ating mga kababayan ang muling binaha at naapektuhan ang kanilang pamumuhay. Sa kabila niyan, ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas ay isa sa mga agarang rumisponde upang tulungan ang ating mga kababayan na nasalanta. Tayo rin ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Social Welfare and Development. Kaugnay niyan, narito ang balitang hatid ni Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido. Nakiisa ang Civil Military Operations Group Philippine Navy kasama ang ibang sandatahang lakas ng Pilipinas at walk-in volunteers sa inisyatibo na ginawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maghandog ng tulong sa mga apektado sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo sa pamamagitan ng isang relief operations. Kasalukuyang ginaganap dito sa DSWD National Resource Operations Center, Pasay City, Hulyo 24 taong kasulukuyan. Tunay ngang makikita ang pagtutulungan at pagmamalasakit ng bawat isa, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna. Ang Civil Military Operations Unit na kabilang sa Food Cluster kasamang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay mas pinalakas ang kahandaan sa panahon ng kalamidad sa pamamagitan ng paghahanda ng relief operations. Ang hakbang na ito ay sinuportahan din ng iba't ibang unit ng Philippine Navy, sandatahang lakas ng Pilipinas kagaya ng Philippine Army at Philippine Air Force. Nakipagtulungan na rin ang ibang walk-in volunteers. Marami po tayo nakikita ng mga reservists at civilians na rin na tumutulong para mag-repack ng ating mga relief goods. At magsama-sama tayo sa ikauunlad ng ating bayan. Kahit na sa mga panahong ganito na mayroong trahedya, mararamdaman po ng lahat na tayo po ay nandito para sa isa't isa. Maraming salamat po. Ang aktibidad na ito ay sumisimbolo sa hindi matitinag na pagmamalasakit ng mga ahensya ng gobyerno, partikularmente ng DSWD kasama ang Civil Military Operations Group Philippine Navy, hindi lamang sa panahon ng tag-ulan, bagkus pati na rin sa oras ng kahit anumang pangangailangan. Mula rito, sa DSWD National Resource Operations Center, Pasay City. Ito, si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma.
Ginunita ng Philippine Navy ang ika-9 na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award noong Hulyo 12 sa pamamagitan ng sabayang pagpapatunog ng mga barko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Na sumisimbolo sa pagkakaisa, paggalang sa kasaysayan, at pagpapatuloy ng advokasiyang ipaglaban ang karapatan sa karagatan. Ito ay pagpupugay sa tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling na kinikilala ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, alinsunod sa UNCLOS 1982. Muling iginiit ng hukbong dagat na patuloy nitong palalakasin ang depensa sa karagatan, paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang tumatangkilik sa international law at maninindigan sa mga karapatang likas na pag-aari ng sambayanang Pilipino. Kumpiyansa ang Philippine Navy na magiging epektibo ang pamumuno ng bagong upong commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Blanco Vicente Mark Anthony Blanco III. Sa donning of ranks and assumption of command ceremony noong Hulyo 4 sa lungsod ng Taguig na pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, ang flag officer in command ng Philippine Navy, formal na itinalaga si Major General Blanco bilang ika-37 commandant ng Marines. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Vice Admiral Espeleta na tiwala siya sa kakayahan ni Major General Blanco na kaya nitong pamunuan na may pagpapakumbaba at integridad ang Marine Corps sa harap ng nagbabagong security environment. Si Major General Blanco na miyembro ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991 ay nadestino sa iba't ibang lugar tulad ng Sulu, Palawan, Tawi-Tawi at Quezon Province. Nagsilbi rin siyang commander ng 4th Marine Brigade at deputy commander ng Philippine Marine Corps. Sa pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng amphibious operations, naval interoperability at undersea infrastructure protection ang naging sentro ng talakayan sa pagbisita ng bagong talagang non-resident defense attaché ng Netherlands sa Pilipinas na si Colonel Eric Ensing sa pagbisita nito sa Headquarters Philippine Navy sa Manila. Sa kanyang introductory call kay Rear Admiral Alan M. Javier, Philippine Navy, ang Chief of Naval Staff, bilang kinatawan ng Flag Officer in Command, nagbahagi ang dalawang opisyal ng kanilang pangako na itaguyod ang international law at palakasin pa ang maritime security sa Indo-Pacific. Nagpahayag din ang Philippine Navy ng interes nitong makipagtulungan sa defense industries ng Netherlands, lalo na sa ralangan ng paggawa ng barko, logistics at technology transfer upang suportahan ang self-reliant defense posture ng bansa. Ang pagbisitang ito ay higit pang nagpapakita ng matibay at lumalagong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Netherlands na nakabatay sa mutual respect, strategic alignment at parehong layunin para sa ligtas at matatag na maritime region. Enlisted leaders mula sa iba't ibang bansa nagtipon-tipon sa Pilipinas para sa Western Pacific Naval Symposium. Narito ang ulat mula kay Apprentice Seaman journalist Aprilyn E. Quiñones. Nagtipon-tipon ang mga leader ng hukbong dagat mula sa iba't ibang rehiyon ng Kanlurang Pasipiko sa isinagawang Western Pacific Naval Symposium, Emerging Leaders Interaction Program 2025 sa Seda Hotel Manila Bay, Parañaque City mula 21 hanggang 24 ng Hulyo. Nagbigay naman ng mensahe ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta. Sa opening ceremony, nanaway ang nasabing pakikipag-ugnayan ay magbigay lakas sa personal na pag-unlad ng bawat enlisted leaders at pagyaymanin pa ang mga ugnayan ng mga Navy sa Kanlurang Pasipiko. Kasunod dito ang presentation of navies at chosen topics mula sa iba't ibang bansa. Kasama sa talakayan ang mental health na ibinahagi ng bawat hukbong dagat at maging sa presentasyon na isinagawa ni Dr. Maria Ella R. Cabanlet, Officer in Charge, Mood Clinic of Manila Naval Hospital. Ayon naman kay Petty Officer 2nd Class Belia Lovita Fitri mula Indonesia, lubos naman nagbigay sa kanya ng kaalaman ang unang araw ng symposium, lalo na sa usapin ng mental health.
the one that makes it more interesting is mental health program. The reality, almost all the navies also have the same problems with this one. So I believe we are now living in the future. Then we are having health, we are having a good physical and health for endurance our work for the future. Napuno naman ng hiyaw at ngiti ang Jurado Hall sa pangalawang araw nang isinagawa ang team building upang pagtibayin at linangin pa ang kamaradiri ng bawat delegates. Ang tagumpay ng nasabing symposium ay isa lamang patunay ng kahalagahan ng kooperasyon at dialogo sa bawat bansa sa pagpapanatili at pagbabahagi ng kaalaman, pagbubuo ng kasunduan at pagtataguyod ng matatag na rehiyon. Mula rito sa Seda Hotel, Parañaque City, ako si Apprentice-Seaman Journalist Aprilyn Quiñones, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Formal nang natapos ang isinagawang Archipelagic Coastal Defense Continuum o ACDC 25.3 ng 3rd Marine Brigade sa Palawan nitong 23 hanggang 11 ng Hulyo sa Palawan. Nakatuon ang nasabing aktibidad sa pagpapalakas ng kakayahan ng operasyon at puwersa ng Philippine Marines sa pamamagitan ng practical training on fire support planning, artillery and mortar integration, patrolling fundamentals, jungle survival, communication at command and control. Sa closing ceremony, pinuri ng Deputy Brigade Commander ng 3rd Marine Brigade na si Colonel Wilfredo B. Manalang Jr. ang kalahok mula sa iba't ibang unit ng kanilang dedikasyon, disiplina at interoperabilidad sa buong tagal ng pagsasanay. Ang ACDC 25.3 ay patunay na dedikasyon ng 3rd Marine Brigade sa pagpapalakas ng depensa at pagtiyak ng seguridad ng teritoryo at ng ating bansa. Isang makasaysayang seremonya ang ginanap sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung saan ipinakita ang mga bagong historical marker para sa tatlong iconic military assets. Kabilang na ang dating Philippine Navy Patrol Craft PB-321. Ang PB-321 na dati bahagi ng Fast Attack Fleet ng Philippine Navy ay nagsilbi sa mga misyon ng maritime security at patrol mission sa mga nakaraang taon. Pinangunahan ni General Romeo S. Bronner Jr., Chief of Staff ng AFP, ang seremonya. Sa kanyang pahayag, inihayag nito ang mga kagamitang ito na nagsisilbing simbolo ng dedikasyon at inobasyon ng mga sundalo sa paglilingkod sa bayan. Bagamat hindi na aktibo ang mga ito, patuloy anya nilang ipinapakita ang kontribusyon nila sa seguridad ng bansa at sa pagpapalakas ng ating soberanya. Abangan ang iba pang mga balita pagkatapos ng ilang paalala. Magbabalik ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Nako, parang kailan lang nga ito punas tayo ng pawis dahil sa init ng panahon. Tapos ngayon, it's already rainy season. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang ingat lang. At saka, tumigil na muna tayo sa mga pahugot kagaya ng kaya pala umuulan kasi ikaw pa rin. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang. O di kaya, ang pag-ibig ay parang ulan. Pwede mong iwasan, pero hindi mo kayang pigilan. So ano ba ang nadarama? Huwag nang At ito pa, may bagyo. Naku, mag-ingat sa malakas na hangin. Lalong-lalo na sa mga mahilig manakit ng damdamin. Kahit sandali, palayain ang... Kaya paawat na muna tayo sa mga ganyang linyahan. Ang tag-ulan ay kailangang pag-aralan at alamin. Kaya ano nga ba ang mga dapat gawin sa rainy season? Panoorin ang mga iilang gabay at paalala. Una, i-monitor ang ulat panahon sa TV, radyo o sa internet. Pangalawa, ugaliing magdala palagi ng payong at kapote. Pangatlo, suriin kung saang ruta dadaan at kung ito ba ay babahain. Pang-apat, maganda ng first aid kit
at iba pang gamit na kakailanganin. Panglima, ilagay sa ligtas na lagayan ang mga mahalagang dokumento at pera upang hindi mabasa. Pang-anim, kapag malakas ang ulan at hangin, may posibilidad na mawawalan ng kuryente, kaya ugaliing mag-charge ng mga cellphones. Pampito, kung nais nating iligtas ang ating mga sarili sa mga posibleng mangyari ngayong tag-ulan, huwag nating kalilimutan na iligtas din ang ating mga alagang hayop sa ating mga tahanan. Tandaan, sila ay parte na rin ng pamilya. Kaya palaging tatandaan ngayong tag-ulan, mas mabuting makitang luhaan, wag lang mababasa sa ulan. Dahil kapag may luha, pwedeng punasan. Ngunit kapag nabasa sa ulan, nako, may dalang sakit kinabukasan. Ingat! Muling nagbabalik ang oras ng mandaragat at mandirigma. At para naman sa ating balitang probinsya, nasagip ng barko ng hukbong dagat ng Pilipinas ang 4 na tao mula sa tumaob na bangka sa karagatan ng Tawi-Tawi. Mula Western Mindanao, narito ang ulat mula kay Seaman First Class Journalist Alhamer C. Landasan. Nasagip ng barko ng hukbong dagat ng Pilipinas ang 4 na tao mula sa tumaob na bangka sa karagatan ng Tawi-Tawi. Sa pamamagitan ng mabilis na aksyon at kahandaan ng command, ang Western Mindanao Naval Command sa ilalim ng operating unit nito na BRP-1 Magluyan, PC-392, ay matagumpay na na-rescue ang 4 na individual mula sa isang tumaob na motorisadong bangka sa Pababag Island, Tawi-Tawi noong Hulyo 18 taong kasalukuyan. Bandang alas 2:30 ng hapon, habang nagsasagawa ng routine patrol operations sa ilalim ng Joint Task Force Poseidon, ang PC-392 ay nakakita ng isang distress motor launch sa silangan ng Lamyon Wharf na may mga pasahero na humihingi ng tulong. Mabilis na nakumpirma ng crew na ang isang malapit na motorisadong bangka ay tumaob. Nang walang pag-aatubili at sa kabila ng pangit na kondisyon ng dagat, ang barko ay nagmaniobra patungo sa lokasyon ng insidente na humigit kumulang 1,400 yards sa kanluran ng Matos Point. Sa pinangyarihan, ang rescue team ng PC-392 ay nagsagawa ng isang tama at napapanahong operasyon. Ligtas na nakuha ang lahat ng 4 na individual pagsapit ng alas 2:30 ng hapon. Kasama ang kanilang bangka na kalaunan ay nakilala bilang MV Adam Daniel. Ayon sa mga unang ulat mula sa mga nakaligtas, sila ay patungo sana sa Simunul Island nang ang kanilang bangka ay nagkaproblema dahil sa malalakas na alon. Sa kabutihang palad, ang 4 na sakay ay hindi nasaktan at nasa maayos na kondisyon. Bandang alas 2:50 ng hapon, ang PC-392 ay bumalik sa Lamyon Wharf kung saan ang mga naagip na individual ay formal na ipinagkatiwala sa mga tauhan ng Naval Intelligence and Security Unit para sa standard profiling at tulong. Ang matagumpay na rescue mission na ito ay nagpapatibay sa operational posture ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Southern Maritime Frontier, isang pangunahing mandato ng Western Mindanao Naval Command at Joint Task Force Poseidon sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ipinapakita nito na hindi lamang ang pagbabantay ng command, kundi pati na rin ang kakayahang mabilis na tumugon sa mga emergency sa mga critical na ruta ng dagat sa Sulusi at Celebes. Mula dito sa Western Mindanao Naval Command, ako si Seaman First Journalist Alhamer C. Landasan, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Mabilisan ang pagtugon ng mga personnel ng 311st Marine Company, Marine Battalion Landing Team 11 at ang 3rd Marine Brigade sa isang distress call mula sa El Nido MDRRMO matapos ang matinding pagbaha sa ilang barangay na dulot ng Tropical Storm Prizing noong Hulyo 18. Isinagawa ang rescue operation sa pagliligtas ng mga apektadong sibilyan, partikular na ang mga low-lying communities gaya ng Barangay Manlag, Barangay Villa Libertad, New Ibahay at Barangay Maligaya. Patuloy na tulong na abot ng Philippine Marine Team sa pagguha ng mga residente na nawalan ng tirahan bilang bahagi ng patuloy na operasyon sa Humanitarian at Disaster Response o HADR.
ang Philippine Marine Corps ay nananatiling nakatuon sa pagprotekta ng mga komunidad at pagsuporta sa mga lokal na pagsisikap sa pagtugon sa sakuna sa buong bansa. Nasabat ng mga tauhan ng Western Mindanao Naval Command ang 16 na milyong halaga ng hinihinalang kontrabandong mga sigarilyo sa Sultan Kudarat. Mula CMOU Western Mindanao, narito si Apprentice Seaman Bethany Grace Ganayo. Nasabat ng Western Mindanao Naval Command ang 16 milyong halaga ng smuggled cigarettes sa Nara Point, Calamansig, Sultan Kudarat. Matagumpay na na-intercept ng Western Mindanao Naval Command sa pamamagitan ng BRP Hermine Hildo Yurong PG-906 ang isang motorisadong bangka na may mga dalang undocumented na produkto ng tabako na nagkakahalaga ng 16,044,000 noong July 10, 2025. Humigit kumulang 40.23 nautical miles hilagang kanluran ng Nara Point, Calamansig, Sultan Kudarat. Ang bangka na nakilala bilang FP Three Sisters ay may 5 tripulante sa panahon ng pagkakahuli. Ang operasyon ay sinagawa kasama ang Bureau of Customs sa Zamboanga City, na nagpapakita ng pangako ng Western Mindanao Naval Command sa mga pagsisikap ng interagency laban sa smuggling at iba pang transnational maritime crimes. Nakumpiska ang 280 master case ng mga produkto ng tabako na pinaghihinalaang lumabag sa Republic Act No. 10863 Customs Modernization and Tariff Act, mga regulasyon ng Bureau of Internal Revenue at mga probisyon sa ilalim ng Executive Order No. 245 na inisyu ng National Tobacco Administration. Matapos mahuli ang mga tripulante ay nasa mabuting kalagayan at walang naiulat na pinsala at kalaunan ay pinalaya. Ang nakumpiskang kontrabando ay binigay sa Bureau of Customs sa Zamboanga City noong July 11, 2025 para sa wastong dokumentasyon at legal na paglilitis. Mula dito sa Western Mindanao Naval Command, ako po si Apprentice Seaman Journalist Bethany Grace S. Ganayo, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras na Mandaragat at Mandirigma. Nasabat ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM ang tinatayang nasa 8.6 milyong halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang o sa isang warehouse at boarding house sa Barangay Ilang, Davao City nitong Hulyo 3. Sa intelligence-driven operation na isinagawa ng NFEM, katuwang ang Sasa at Bunawan Police Stations, nadiskubre at nakumpiska ang 431 master cases ng iba't ibang smuggled cigarettes sa isang gusali sa Purok 19 Cabanes Road sa nasabing lugar. Bukod sa mga sigarilyo, nakumpiska rin ang ilang kontrabando, kabilang ang isang sling bag na may lamang 2 heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu, isang caliber 45 na baril at isang magazine at 7 bala. Agad na dinala ang mga nakumpiskang sigarilyo sa Bureau of Customs para sa karampatang aksyon at paghain ng kaso. Samantala, isinailalim sa masusing investigasyon ang Sasa Police Station o ng Sasa Police Station ang natitirang ebidensya kabilang ang mga hinihinalang iligal na droga at armas. Ayon sa NFEM, ang matagumpay na operasyon ay patunay na tumitibay ang ugnayan ng Philippine Navy at mga kapartner nitong ahensya kontra smuggling, iligal na droga at pagpalaganap ng mga loose firearms sa Eastern Mindanao. Sa bahagi pa rin ng Eastern Mindanao, inilunsad ng Naval Forces Eastern Mindanao sa pangunguna ng Civil Military Operations Unit ang Barangay Peacekeeping Action Team at Bantay Dagat Training sa Davao Oriental. Ito ang balitang hatid ni Seaman First Class Journalist Daniel O. Magbanlag. Inilunsad ng Naval Forces Eastern Mindanao sa pangunguna ng Civil Military Operations Unit Eastern Mindanao ang 3 araw na Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT Bantay Dagat Training na ginanap noong July 8, 9, and 10 taong kasalukuyan sa Cover Court, Barangay Pundagitan, Governor Noroso, Davao Oriental. Naging matagumpay ang Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT Bantay Dagat Training na dinaluhan ng 55 na BPAT. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing training ang basic firefighting and emergency response, basic life support, understanding illicit trade, countering radicalization and violent extremism,
Information Gathering and Interagency Coordination, Maritime Law Republic Act 8550 as amended by Republic Act 10654, Maritime Security and Threat Awareness, Republic Act 7077, Philippine Reservist Recruitment, and West Philippine Sea Akin Ka Advocacy Lecture. Nagkaroon din ng seremonya ng panunumpa ng katapatan kung saan 55 kalahok mula sa BIPAT ang lumagda bilang patunay ng kanilang taimtim na pangako na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga barangay. Ang seremonya ay nagsisilbing simbolo ng kanilang dedikasyon, nagampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad, disiplina at tunay na malasakit sa bayan. Ang pagsasanay na ito ay sumasailalim sa tuloy-tuloy na advokasya ng Philippine Navy sa external defense operations, gayon din sa pagsuporta nito sa mga inisyatiba ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng komunidad, lokal na seguridad at pangangalaga sa mga yamang dagat ng bansa. Mula dito sa Barangay Pundagitan, Gobernador Minoroso, Davao Oriental, ako si Seaman First Journalist Daniel O. Magbanlag, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Muling pinatunayan ng Western Naval Command o WESNAVCOM ang kanilang malasakit at kahandaang tumulong matapos agad na magbigay ng tulong sa 13 Pilipinong mangingisda na na-stranded malapit sa Kota Island sa pagkasira ng makina ng kanilang bangka. Ang insidente ay nangyari noong 7 ng Hulyo nang tumirik ang isang fishing vessel, FFB Afford 55, habang nasa laot. Habang sinisikap ng ilang tripulante na ipagpatuloy ang panguhuli gamit ang mas maliit na bangka, lumala naman ang panahon dahilan upang lumikas sila sa pinakamalapit na lugar sa Kota Island. Agad namang umaksyon ang mga tauhan ng Kota Station sa ilalim ng pamumuno ni Marine Staff Sergeant Evangelista at pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard na nagbigay sa mga mangingisda ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, inuming tubig, gamot at pansamantalang matutuluyan. Matapos ang 2 araw, ligtas nang nakabalik sa kanilang bangka ang buong grupo upang ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa laot. Pinatutunayan ng insidenteng ito ang patuloy na pagngalaga ng Philippine Navy sa kapakanan ng mga mangingisda sa karagatan. Sa bahagi muli ng Palawan, nagsagawa ng goodwill visit doon ng Vietnam People's Navy. Para sa buong detalye, narito ang ulat mula kay Seaman First Class Journalist Evangelina Matalang. Narito po tayo ngayon sa Parol Island kung saan ay kasalukuyang ginaganap ang Philippine Navy and Vietnam People's Navy Goodwill Visit and Personnel Interaction 2025. Ang Western Naval Command ang namuno sa ika-8 taon ng pagsasagawa ng Philippine Navy, Vietnam People's Navy Goodwill Visit and Personnel Interaction, kung saan dinaluhan ito ni Colonel Joel C. Bonavente, Philippine Navy Marines General Staff Corps, na siyang Head of Mission of the Philippine Navy Delegation, at ni Senior Captain Huy Vietnam, Deputy Chief of the Naval Region 4 Command, Head of Vietnamese Delegation. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Captain Nam sa mainit na pagtanggap ng Philippine Navy sa Vietnam People's Navy. Napagkasundoan din ng dalawang bansa ang 9th PNVPN activity sa susunod na taon, pati na rin ang patuloy na pagprotekta sa mga mangingisda, pagbabahagi ng maritime information at pagtulong sa oras ng sakuna. Nagpamalas din ng kani-kanilang talento at lakas ang dalawang bansa sa pamamagitan ng pagsayaw ng cultural dance at iba't ibang friendly games kagaya na lamang ng tug of war, relay at soccer. Ang aktibidad ay naglalayong lalo pang paigtingin ang palagayang loob ng dalawang bansa patungkol sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at ligtas na paglalayag sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ako ang inyong ka-Navy, Seaman First Class Journalist Jaline Matalang para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Matagumpay na naisagawa ng Marine Battalion Landing Team 12 o MBLT-12 ang outreach program sa mahigit 100 pamilyang nangangailangan sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi.
Sa tulong ng Municipal Social Welfare Officer na si Miss Joy Ann Camlian at Officer ng MDRRMO na si Mr. Sarimar Atara, katuwang ang Ministry Social Services and Development, Local Government Unit ng Panglima Sugala, Philippine National Police at iba pang mga government offices sa lugar ay naging makabuluhan ang nasabing aktibidad. Masayang tinanggap ng mga household beneficiaries ang tulong na relief goods, partikular na ang mga pamilya sa bayan ng Sitio Bangulos, Tabunan Proper, Sugala, Tawi-Tawi. Bakas sa muka ang ngiti ng mga kabataan matapos na maghandog ang MBLT-12 na mga laruan sa mga ito na siya namang nagpataas ng moral sa mga kabataan at nagtatag ng positibong relasyon sa pagitan ng komunidad at kasundaluhan. Samantala, Naval Forces Southern Luzon nakibahagi sa isinagawang surgical examination and operation ng Diyos Mabalos Po Foundation Incorporated sa Masbate. Nag-uulat mula CMOU Southern Luzon si Seaman 2nd Photographer's Mate Sheila May Hernandez. Nakibahagi ang Naval Forces Southern Luzon sa isinagawang surgical examination and operation ng Diyos Mabalos Po Foundation Incorporated para sa mga pasyenteng may cleft lip and cleft palate mula sa lalawigan ng Masbate. Ang aktibidad ay sinagawa sa Esteves Memorial Hospital, Legazpi City mula ika-9 hanggang ika-15 ng Hulyo taong kasalukuyan. May kabuuang 30 na mga bata na may edad mula 3 buwang gulang hanggang 7 gulang ang natulungan ng surgical examination and operation bilang bahagi ng humanitarian assistance. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, hangad ng Diyos Mabalos Po Foundation Incorporated at Naval Forces Southern Luzon na maging maayos hindi lamang ang mga ngiti sa labi ng mga batang ito, kundi ang pag-asa at saya sa puso ng kanilang mga mahal sa buhay. Bilang suporta, ang Naval Forces Southern Luzon ay nagbigay ng mga karagdagang assistance upang maisagawa at maisakatuparan ang nasabing operasyon. Taus-pusong nagpapasalamat ang mga magulang ng mga benepisyaryo ng nasabing aktibidad. Maraming salamat sa lahat sa tumulong sa amin, sa pagkain dito, sa lahat ng pangailangan namin, ma'am. Sana po marami pang ganito matutulungan ni Sir, ma'am. Nagpapasalamat po ako kami sa Diyos Mabalos at sa lahat po na tumutulong, lalo na po sa mga sanigi. At karoon po kami ng chance ang aming mga anak ang maoperahan. Salamat po. Maraming salamat sa nagtulong sa amin. Para po sa anak namin. Salamat po sa Philippine Navy. Mabalos po. Dami po na salamat. Gayun din, nagbigay ng pasasalamat ang Diyos Mabalos Po Foundation Incorporated sa Naval Forces Southern Luzon bilang katuwang sa nasabing aktibidad. Parating ng Diyos Mabalos Po Foundation ang aming taus-pusong pasasalamat sa tiwala na ibinigay ng Esteves Memorial Hospital, ng Philippine Navy at ng mga magulang ng mga pasyente dito. Kasabay po ang NAVFORSOL ay nagpapasalamat sa mga pamilya na galing pa nga po sa Masbate na sinalubong po ng NAVFORSOL para po madala rito sa Albay. Napakalaki pong serbisyo sa mamamayan ang NAVFORSOL dito sa amin sa Kabikulan. So sa NAVFORSOL po ang aming partner, ang taus-pusong pasasalamat, basbasan po kayo ng Panginoon. At sana po sa mga susunod po na mga eksperyensya ng pagkakaisa, hindi lang po sa dagat, kundi rin po sa lupa, ay isa pa rin po tayo nagtutulungan. Mabuhay po ang NAVFORSOL. Ang aktibidad na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Philippine Navy sa pangangalaga at pag-aabot ng tulong sa komunidad at sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng militar at ng mga mamamayan. Mula rito sa Esteves Memorial Hospital, Legazpi City, ako si Seaman 2nd Photographer's Mate Sheila May Hernandez, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Manatiling nakatutok at muling magbabalik ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Alam mo ba ang mga dapat gawin tuwing may lindol?
isang mapaminsalang sakuna kung saan may nangyayaring mabilisang pagyanig o paggalaw ng lupa at bato sa ilalim ng ating daigdig. Ano nga ba ang mga dapat gawin tuwing at pagkatapos ng lindol? Habang lumilindol, manatiling kalmado at alerto. Umiwas sa mga bagay na pwede kang mabagsakan tulad ng aparador, salamin at malalaking appliances. Manatili lamang sa loob ng bahay. Pumwesto sa pinakaligtas na parte ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na bagay tulad ng lamesa o kama at gawin ang drop, cover, and hold. Kung nasa labas ka ng bahay, agad na pumunta sa open area at maging mapagmatsyag sa mga posibleng gumuho at matumbang mga bagay kagaya ng gusali, poste at puno. Pagkatapos ng lindol, i-check ang iyong sarili at ang iyong mga kasamahan kung may sugatan ba at agad na bigyan ng paunang lunas kung kinakailangan. Suriin ang kapaligiran, lalo na kung may mga nakalaylay na kawad ng kuryente dahil maaari itong magsanhi ng short circuit at pagkakuryente. Suriin din ang mga tangke ng LPG. I-check kung may mga natapo na nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Kung malapit naman sa dagat, agad na lumikas upang maging ligtas sa posibleng banta ng tsunami. Manatiling alerto at asahan ang mga aftershocks at ugaliing updated. Dapat i-monitor ang TV at radyo sa mga anunsyo at impormasyon pagkatapos ng lindol. Wala pang teknolohiya ang kayang hulaan kung kailan at saan tatama ang susunod na lindol. Ang pinakamaganda nating pwedeng gawin ay ang maging handa. Kaya importante na alam natin ang gagawin tuwing may lindol. Dapat may alam ka. Muli, ito ang oras ng Mandaragat at Mandirigma. At para naman sa ating pasada balita, nagpakita ng kabayanihan ang Naval Task Group National Capital Region Disaster Response and Rescue Team na pinungunahan ni Lieutenant Commander Michael O. Kabugatan kasama ang mga Philippine Marines, National Capital Region Command at ang Civil Military Operations Unit National Capital Region sa kanilang pangako sa serbisyong publiko sa pamamagitan ng pagtulong sa Second-Day Relief Operations sa GMA Compound Kapuso Foundation. Aabot sa 5,000 bags ng mga relief goods ang matagumpay na naripak at handa nang ipamahagi sa ating mga kababayan na nahaharap sa pagsalanta ng bagyong Dante at Habagat. Sa pagsasanib puwersa na ito ay nagbibigay diin sa pinalawak na papel ng Philippine Navy na lampas sa maritime security, aktibong nag-aambag sa pagtataguyod ng bansa sa pamamagitan ng matatag at tumutugon na support system. CMOU-NCR, katuwang ang TESDA, nagsagawa ng isang livelihood training program sa mga residente sa Tondo, Manila. Narito ang ulat ni Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasi. Bilang bahagi ng advokasya para sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagtulong sa komunidad, ang Civil Military Operations Unit National Capital Region kasama ang TESDA Manila Training and Assessment Center ay nagsagawa ng isang livelihood training program para sa mga residente dito sa Barangay 20, Zone 2, District 1 ng Tondo, Maynila. Sa pagsisimula ng programa, nagbigay ng pambungad na mensahe si Lieutenant Junior Grade AGR Tulang, Philippine Navy. Ayon sa kanya, isang malaking oportunidad para sa mga residente ang ganitong uri ng pagsasanay dahil hindi lamang ito nagbibigay ng bagong kaalaman at kasanayan, kundi nagbubukas din ito ng karagdagang pagkakakitaan. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mahigit sa 50 residente mula sa nasabing barangay. Ipinakita ng kanilang aktibong pakikilahok ang matinding interes at kagustuhang matuto ng mga bagong kaalaman at kasanayan na maaaring magamit bilang dagdag na pagkakakitaan. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, nabibigyan ng konkretong pagkakataon ang mga miyembro ng komunidad na mapaunlad ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng mas matatag na kinabukasan.
Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Community Support Program activity ng Philippine Navy sa ilalim ng kanilang operasyon sa National Capital Region. Layunin nitong suportahan ang pagpapatupad ng Executive Order No. 70 o ang Whole of Nation Approach na nakatuon sa pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo. Namahagi rin ang CMOUNCR ng mga tinapay mula sa Bread Talk Charity at mga bottled waters na nagmula sa Maynilad Water Services sa mga residente. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang nakatuon sa livelihood training. Bilang bahagi ng communication plan mulat, namahagi rin ang Philippine Navy ng mga recruitment flyers at brochures at nagpalabas ng isang audiovisual presentation na naglalaman ng mahalagang impormasyon hinggil sa Armed Forces of the Philippines, lalo na tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Layunin nitong palawakin ang kaalaman ng mga mamamayan at palakasin ang kanilang kamalayan sa usapin ng may kinalaman sa pambansang seguridad. Maayos na naisakatuparan ang nasabing aktibidad dahil sa maingat na paghahanda at dedikadong pagsusumikap ng mga kasundaluhan sa pangunguna ni Lieutenant Andre S. Balde, Philippine Navy, ang Commanding Officer ng Civil Military Operations Unit, National Capital Region. Ang parte po ng activity namin ay ang pagbigay ng tulong galing sa gobyerno papunta po sa ating mga community. So, kasama dito yung mga programang TESDA na kapartner po natin sa gobyerno, naghahatid ng mga programa para magdagdag ng inyong pagkakitaan. So, ang tawag po natin sa ganitong activities, livelihood training or program, kung saan ang Philippine Navy ang nagiging tulay ng ating gobyerno na galing sa iba't ibang ahensya, gaya ng TESDA. Mula rito sa Barangay 20, Zone 2, District 1 ng Tondo, Manila, ako si Apprenticeman Ryle Andrucas, nag-uulat para sa oras ng Mandaragata at Mandirigma. Mga ka-Navy, tuwing buwan ng Hulyo ay ginugunita ng Pilipinas ang makasaysayang panalo nito sa United Nations Permanent Court of Arbitration tungkol sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. At alam mo ba, partner? Ngayong taon, ang ika-9 na anibersaryo ng ating tagumpay. Ayan, so happy 9th anniversary sa pagkapanalo natin sa The Hague. Kaya naman, mga ka-Navy, ano nga ba ang masasabi ng ating resident fact buddy tungkol dyan? Narito si Buddy para sa Buddy Facts. Mga kabady, walang ibang laman ang episode natin ngayon, kundi 9, 9. Ano man ang tawag dyan? Ito ang pinakamataas na single digit number. At ito ang huling numero bago maging double digit ang ating pagbibilang. Number 9. Sa iba't ibang mga kultura sa buong mundo, marami ang naniniwala na swerte ito. Simbolo raw ito ng pagkakaroon ng mahabang buhay at magandang kinabukasan. Sa iba pa nga, simbolo ito ng bagong simula. Pero mga kabady, ano nga ba ang meron sa number na to? 9 years! 9 years na mula nang magtagumpay ang Pilipinas sa inihain itong arbitration case sa United Nations Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong Hulyo 12, 2016. Ibig sabihin, 9 na taon na rin kinikilala hindi lamang ng korte, kundi ng international community ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa bahagi ng West Philippine Sea. 9 na taon na rin mula nang ihayag ng arbitration court na walang basehan ang ginagawang pag-angkin ng China sa buong South China Sea
kabilang ang West Philippine Sea sa loob mismo ng kanilang 9-dash line na ating tinatawag na illegal line of reference. 9 years! Sa kabila nito, 9 na taon na rin sila sa pagsasagawa ng kanilang illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa loob mismo ng ating teritoryong pandagat. Gaya nito, ito, at ito. Pero hindi tayo magpapadaig. Never! Sabi nga ni Presidente, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. 9 na taon na hindi nagpapatinag ang Pilipinas sa walang humpay na mga pagbanat upang masiraan tayo ng loob na ipaglaban ang tunay na atin. Tandaan natin, hindi lamang ito usapin ng teritoryo. Dito nakasalalay ang buhay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea na dumedepende ng kanilang makakain sa pang-araw-araw. Kaya naman mga kababayan, ika nga nila, huwag na nating paabutin sa siyam-siyam ang pagpasya kung handa ba tayong ipaglaban ang ating bayan. Oo agad yan, di ba? Huwag na nating hayaan na siyamantalahin tayo bilang Pilipino at siyam-syamin ang ating mga isla. Gets nyo ba? Mukhang hindi yata. Anyway, happy 9th anniversary sa ating makasaysayang panalo sa dahig. Ako si Buddy at ako ay isang Pilipino. At yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Ako si Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez. Saan mang sulok ng karagatan, narito kami bilang tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Ako naman si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido. Sa ngalan ng hukbong dagat ng Pilipinas, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma.